So kahit anong pigaan mo dyan, kahit basagin mo yan, so magkikiskisan lang, magkikiskisan. So walang mapipiga dyan. Pero gusto kong tumulong. Yan, may source of income ako, nasa abroad. Yung isa kong kapatid naman, mayroon ding pinagdadaanan din yan. So kahit pigain yan, so may bigay lang yung konti, kung may laman lang konti. May laman siyang konti. Yan. Kung may pera siyang konti. Yan. Ito yung pinakang source ni Lord ng blessings, yung pera. So yan lang mabibigay niya. Pero kailangan puno para makalabas si mama. At itong isa naman na nasa Quezon, ang source of income lang niya, konti. Yan po yung reality ng buhay, ang bagay yan, konti lang. So, laging naghihirap yan kasi laging sa probinsya, laging mahirap. Yan. So, kung dumas man lang kaya sa kasaganaan, so depende na lang yun sa business, yung ganyan lang. Yan. At itong isa naman, ng kapatid namin, so, ayan, mapira. Yan, mapira yan. Pero ngayon, nagkaroon din ng problema. So, yan. Kahit anong pilit mo dyan, kupiin mo yan, sirain mo yan, so walang tatak-tak dyan. May tumaktak man, kunti. Sira. So, ibig sabihin yan, masisira lahat yan, pati samahan ng magkakapatid. Pigain. Yan. Pero kung yung isa naman, ito yung isa, punong-puno siya. Yan, ang dami siyang pera. At ang napagkasunduan namin ni ate, humanap kami ng solusyon kung anong gagawin para hindi madihado itong isa na naandun. At kinausap ko na rin si Wate. Kinausap ko na rin yung magagawa ko. Sabi ko sana pakinggan ako sa advice ko na ito ngayon. Yung John 10:10 ang sabi, pumarito ang magnanakaw si Satanas para manira, mangwasak at pumatay. Yan ang trabaho ni Satanas. At yung pera po ang ginagamit niya para magkawatak-watak, masira yung mga relasyon ng bawat isa. Pero pumunta dito si Jesus Christ para magbigay ng buhay na ganap at kasiyasaya. Yun po yung dapat nating tingnan sa may mga mangyayaring ganito. At napagkasunduan namin ay nakaranas po na ganitong problema, comment down below. Share your testimony po. Yan, dito na po tayo ngayon sa bahay. Pauwi galing sa trabaho. Lagyan natin yung helmet dito. Patay natin si Katie. Yan. Yan tayo. Habang maghapon na natin na trabaho, natapos yan kahit wala tayong ginagawa natin kung saan. At dito po, nagpastil na rito ng ganito. Bali, bawal na daw magkalat ang nakasulat dyan. At may CCTV dito bawal magkalat kasi yung mga kasamahan namin dito ng Vietnamese. Sila, lagay lang ng lagay dito. Pero ngayon malinis na po. As usual, solo tayo. Kauwi ko lang po sa trabaho at nagpalit ako ng damit. Thanks God, good news. Si mama po ay palabas na. Wala man po ako sa Pilipinas pero andyan po yung mga kapatid ko nag-update. At yung panganay ko po na kausap ko po. At yung total ng billing ay sinabi niya sa akin. At lahat naman po kami medyo nabigla sa ganito na pangyayari, na biglaan yung sakit na pagsugod kay mama sa ospital, pero hindi na natin masisisi. At ang maiging gawin ay pag-usapan yung papaano mailalabas yung kasi billing muna. Pero nalakad na ng ate ko yung panganay yung mga about sa social worker at nakaminos siya ng halos kalahati. Pero malaki-laki pa rin po yung naiwan at pag-uusapan po namin. Bilang respeto, panganay pa rin talaga yan. Kailangan talagang pakinggan din yung mga sinasabi niya. Desisyon. Kasi napakabait po nito. Simula maliliit kami hanggang Hello po ate. Hello. Magkano yung billing? Paano yun? Nasa magkaano yung billing? Billing. Oo. Tapos nakapag-down na si Wati ng 50K. Tapos si Tres 45K. 45 yung down interest. Oo. Bali ang down na ni Tres ni Wati 95. Oo. Ngayon, may balance pa na tapos nabawas yung mga binigay health, senior, saka DSWD. Tapos natitira na lang. Yan yung una kong chat, di ba ate, nung bago pa lang kagagawa yung JC. Kala daw naman ni Wati, nag-okay. Kahit naman piga sa atin, pipigain yung isang tao. Kung wala talagang laman yung kanyang walang mapipiga dyan, mag-aaway-aaway lang, masasaktan ng bawat isa.
Kung may pera nga lang talaga tayo, kasi kilala kita ate, dati, di ba na-hospital din si mama, papadala ka agad. Oo. Pinapahalongkat ko rin yung malitaw kahit sa Mindanao ako. Kung sino may pera talaga, ganun talaga automatic na yun eh. Kabibili mo ng bahay, di naman inaasahan na Oo, mangyayari kapapanganak yan. din si Karen. At si Karen, kapapanganak, di rin naman inaasahan na mangyayari yan. Natitira na lang po ating lupa dyan ni mama, yung nasa Kinarani. Yung sa ano, yung isa doon. Pwedeng maano yun. Hindi ko alam to. May lupa doon na lupa, tapos yun sa bahay mo, sa kulo, yung sa likuran, pwedeng Ayun isa na din. pag-usapan ngayon ni Jinji sa ni Karen. Sabi niya, ate, pasensya ka na, nagdesisyon na kami na ibenta yung bahay mo doon. Sabi ko sa akin, walang problema yan. Basta importante gumaling si mama. Sabi ko, di naman ganun kakitid ang utak ko. Oo, hindi. Saka ano, kaya naman yan ng ano, hindi binta kasi malaki yun eh. Pag binta, million kasi yan eh. Million ang bahay mo eh. Ay, walang ano yan ang binta na, babaratin lang yan. Sala na lang kahit tubuan ng every year, 10,000. Kaya Yun na lang palakad ni ate doon. Pinakang guarantee, yung bahay. mauwi kami ni Jinjing sa pulo. Yan, at dito na tayo ngayon sa supermarket. At naisipan ko magpagupit ngayon dito sa ano, may nagpapagupit dito. Yan. Medyo haggard po kasi yung mukha ko, saka yung buhok ko. Medyo mahaba na. So dito tayo sa pagupitan dito. So dito pa ang gupit ay 150 Vietnamese. Yun no, katatapos po nating magpagupit dito sa Vietnamese. Ayaw niya magpa-video. Yan, ito na motor natin dito. So sugat-sugatan yung ating labi. Mabigote. Nahitan. Medyo presko na po ngayon. Liligo lang tayo. At bibili ng konting ano ito, maiinom. Bibili na lang po ako ng pagkain manok. Kasi hindi na po ako nakapagluto. Dito pa rin sa mga Malaysian. Maganda po yung mga manok dito. Yan, tayo na po, pauwi na. Naka-order na ako dito ng isang Coca-Cola Zero. Sana chicken, yan o. Hindi na po nakapagluto kasi nag-usap kami ng ate ko about sa nangyari sa kay mama sa ospital. At thanks God sa inyong prayers, saka sa inyong support sa aming videos, sa mga vlogs na malaking tulong po ito para sa financial at siyempre sa kagalingan ni mama. Yung prayer pinakamahalaga. Yan, nagpalit na po ako ng damit. At ito, tutupi po tayo. Nilaban ko po yung mga lahat ng damit ko pang fishing. At medyo napagod po ako sa trabaho kahit walang ginagawa kung ano-ano. Sulo-sulo na po ako dito. Ito po reality ng buhay. At may dumarating, may nawawala kasi nasa bansang Taiwan po. At yung sitwasyon ko rito sa maraming nangungumusta rito kung paano yung sitwasyon ko na mag-isa ako. Bakit nandito pa yung kama ni Papa Ryan, hindi pa ako nalipat. So sa daming tanong, paano daw yung dito, mga bayarin. So kaya naman po yung bayarin dito. Basta dire-diretso lang yung malakas yung ating katawan. At naningin lang nga po kahapon. At yun, nabayad po ako ng yung binayad ko po yung pera ko 6,400. Kasi 3,200 po ang amin ni Papa Ryan. Tig 3,200. At nagsisimula po yung singilan dito ay pizza 1 to 30, yun yung cut off. Tapos ang bayaran nun 11 or 12. Hindi ako nagkakamali. Ganyan. At si Papa Ryan, siya rito, yung siningil sa akin kahapon, yun po yung nandito pa si Papa Ryan. September 1 to 30, nandito pa si Papa Ryan kasi ang flight niya 2. So yung isang buwan ni Papa Ryan na upa rito sa bahay, nandito pa siya at hindi po siya nakapagbigay nun. Nandito si Papa Ryan kasi naka-advance siya ng sahod sa company. So hindi ko naman sinisigil siya. Bayan ko lang, hindi naman ako naniningil eh. So inantay ko lang siyang magbigay kung magbibigay, ganyan. Pero gamit sigurado na ang pera. Kaya nagsabi siya. Sabi niya, isisend ko na lang sa GCash ni Lani, yung bayad ko dito sa bahay. Sabi niya, yun po yung buwan po ng kaya malilito, buwan po ng September. Kasi nandito pa siya, kasi sa sa atin, nagme-message na ba't hinahayaan ko pa magbayad si Papa Ran, wala naman. So, po yan, maganda po kasi itong kwartong ito, kaya babalik-balik dito, saka malapit lang yung Taiwan. At kung sa mga pag-uwi po niya, sa pagbalik, sa kanya na lang po itanong. Kasi wala po akong dyan sa kanya, sa pag-uwi niya, wala po akong may comment sa ganyan kasi siya po nakakaalam yan. At yung pong single lang kahapon, yung 6,200. 6,400 pumatak kasi 3,200 kami. Sa pera po yun, pag kinompute nyo, bali times 2 na lang po nyo, bawasan nyo lang ng konti. Nasa kulang-kulang 12,000. At po yan, nagsabi naman si Papa Ryan na isisend na lang kay Lani na GCash bago siya umalis. At si Lani nga po, binigay nung pagdating ni Ryan, mga ilang araw,
sinend niya yung GCash kasi ngayon po yung napag-usapan na sabi ko kay Ryan nga, yung lahat ng sahod ko dito sa Taiwan, meron kaming sabihin ko na po sa inyo, nakabili po ako ng bahay at yung pong hindi nagpatawad yung bahay na yon at yung pinakang noon, yung tinatawad namin na sa bahay ay sana hindi na namin kukurin. Pero yung kapatid ko naman na mga anak, pinautang po kami. Sabi ko, kunin nyo na kuya yung bahay kasi maganda na. So, mga anak siya, binigay ko po sa kanya yung sahod ko. Nagtira lang po ako dito ng pambayad sa bahay na na 6,400, tapos may natirang kulang-kulang 3,000 sa NT. So, halos wala na pong natira. Pinadala ko po lahat sa kapatid ko, sa Karen. Kasi mga anak nga. At yung asawa ko, sabi ko sa kanya, hindi ako magpapadala kasi nga, yung usapan namin ni Papa Ryan na pera ay isisend sa GCash mo. So, hintayin mo na lang. Bigay mo lang sa asawa niya yung GCash mo. Sumunod lang po yung asawa ko sa akin na send yung GCash number sa asawa ni Papa Ryan. At yun, ginawa nga po ng asawa ko. Yun, kadadating ni Papa Ryan siguro mga ilang araw lang. So, naghihintay ng reply yung asawa ko, hindi nag-reply. So, busy sigurado kasi kadadating eh. At yan, at nagkaroon ng problema sa ospital, si mama, ganyan. At yung asawa ko, tinatanong sa akin kung magpapadala ko, sabi ko wala akong pera dito, wala na akong pera dito kasi yung sahod ko, magkala sahod dito sa Taiwan. Umaabot lang ng 24, kulang-kulang 24 NT. Ang naipadala ko lahat, allowance lang talaga natira. Kasi ang inaasahan talaga ng asawa ko, yung pera nga na ipapadala sa sa kanya. Kasi mahirap din manirahan sa Pilipinas pag walang-wala. Kasi lalo si Sayon, lagi pupunta sa Manila. Tapos pang allowance niya. Pero hindi ko na po ginambala si Papa Ryan kung kasi busy sila eh. Kasi bayaan mo lang. Kasi baka gamit nila yung pera. At bigla na lang mga ilang araw, siguro mga 13 yun, 12. Nag-send yung asawa ni Papa Ryan na, Lani, ano na nga yung GCash number mo? Kaya binigay niya yung GCash number niya. At yun, anong nangyari? Ayun, nagdesisyon na nga si Papa Ryan na itulong na lang sa sa kay mama yung yung perang gagamitin. So sa akin, di na ako nagsalita kasi pera lang naman, mas mahalaga din yung gamit ni mama. Pero para sa akin, gagawa ko na lang paraan yung yung kay Lani. So bali na isanla niya yung wedding ring niya na nag-iisa na lang. Buti na lang may wedding ring po. Kung wala talagang wedding ring, kaawa sila doon sinasayo, lalo't nasa po sila, Cavite na walang kamag-anak. Kung walang gold, kaya napakahalaga po talaga na may gold kayo sa katawan nyo. Kaya meron kayong madudukot. Pero hindi ko naman inaano na mag-force kayo na may madudukot kasi lahat dumaranas po ng mga pagsubok ng kalaban. Kinakailangan talaga na meron kayong makukunan. At yun, nagpapasalamat nga ako sa Diyos sapagkat merong wedding ring si Lani na nadukot sa oras ng pangailang kasi gamit din naman ni Mama. At nagdesisyon si Ryan na gano'n na yung bayad niya sa huling buwan nung nandito pa siya, lang kay Mama. At yun, usapan naman na. So bali wala sa akin yun, basta kahit may usapan kami, hindi ako nagtatampo. Basta maayos lang talaga yung pakipag-usap. At kahit gano'n desisyon, so nasa kanya baka balisaan lang siya kasi nagbabantay siya sa kay Mama. At bilang kapatid. So bali wala, yung mahalaga lang talaga maayos yung pakipag-usap. Yung sinasabi ko lang po yung yung sitwasyon ko rito na nakaranas po ako ng pagtitipid ngayon. Kasi nga yung pera talaga na kabibiling bahay namin. At yung pera po talaga na sahod ko ngayon, naipambayad sa sa kapatid ko, buo. Kaya hindi ko napadalhan yung asawa ko. At yun, nakapag-provide naman yung asawa ko sa sa kanilang Sayon. Pero kung wala talagang wedding ring, kaawa talaga. Naranasan ko po 'yan. So, pero gagamit si Lord ng gagamit si Lord ng ng provider. At salamat po sa prayer pala sa sa aking mama. At siya po ay lalabas na. So hindi po ibig sabihin na na hindi niyo nakikita yung ako sa Pilipinas o ibang kapatid ay wala na pong ginagawa. So lahat po ay nagtutulong-tulong. So ang magagawa ko, mag-advise po sa kanila. So nag-uusap po kami magkakapatid. Nag-uusap po kami ni ate, kapatid ko. So may GC rin po kami. Yan. May GC po kami na chat. At doon po nagkakaroon ng update. Ganyan.
At si mama po ay naka-discount din po siya sa mga billings kahit private. Yung nangyari sa kanya, inabot din ng 1 week yata mahigit yun. Kasi nung natawag po sa akin yung ate ko nung kung dadalhin sa ospital, sabi ko dalhin na. Ayaw pa ni mama pumayag nun. Sabi ko dalhin na po, sinisisi sila kasi yung unang advice ko po sa kanila dalhin sa public nung i-discharge siya kasi nga walang gamit doon sa ospital na private. So dinala pa rin po sa private. Kasi ang pinakang ko doon, yung bayarin talaga. Naranasan ko po yan sa Pilipinas na napakahirap po na magkaroon ng sakit sa Pilipinas kasi tumira po ako ron, nakasama sila mama. So ilang taon din. So yung mga pagdala sa kanya sa ospital, so nakakaranas po ako ng ganyan, yung mga problema. So ilang beses din po nadala si mama sa ospital. Hindi nga lang ganyang kahaba, pero wala lang po yan sa haba ng panahon na nasa ospital si mama. Nasa po yan, nasa tao kung paano i-handle yung sitwasyon. So, kailangan hindi mataranta sa ganyan. Na ako nung nasa Pilipinas, pag nadadala yan, kung may mahuhugot ako, mahuhugot talaga. So, hindi ko na kailangan hindi ko na kinakailangan talaga na na kung maaari, na kung kaya ko namang itulong yung hindi ko na sasabihin sa mga kapatid ko. Yan po yan, alam po yan ni mama, alam ni Ate Maricel yan, kasi Ate Maricel yan, lagi ko nakakausap din yan. Yung panganay po namin. Kasi makimama po yan si ate, sila lagi magkausap. Kasi nagtayo din po ako ng business sa Pilipinas, kaya si mama, nakasama ko po yan ng matagal sa Pilipinas nung nakauwi ako galing abroad. Ayun, bakasyon din namin po noon, nung umuwi ako dati, natatandaan ko, bakasyon namin, first time bakasyon namin ni Lani. So na-hospital din po si mama, parang, ang nangyari din po, naninikip din yung dibdib niya, ganon. Tapos po siya, private yung napasukan kasi gabing-gabi na, alauna na yun eh. Chinik din yung kanyang mga dugo, tapos pinasukan ng gamot, tapos pina-inhale, exhale. At sabi sa amin, i-confine daw. Pero tinanong namin may katawan kung kaya. Sabi ni mama, kaya daw. Kaya inilipat namin ni Walter ng bahay. Lang kami sulat. Yun, pinagaling na lang namin sa bahay. So ilang beses din po yun, pero sa awa ni Lord, matagal po bago nasundan. At ngayon nangyari na nga po yan, na eksakto nandun si Papa Ryan at siya yung nakikita nyo sa vlog na lagi nakasama. Pero marami po siya nakasama rin po doon. Kapatay din po din yung kapatid ko din, saka yung anak kong panganay. Saka yung iba pa. Paano po yung billing? Sabi kasi nga po yan private. Kasi kung babalikan ko po yung mga namin, ang gusto ko po talaga, ang gusto namin 3 lalaki, Papa Ryan, si Walter, gusto namin sa public ilipat. Kasi nga lulubo yun. Kaso nadiretso na po ng hindi naman sinisisi na sila kasi nadiretso na po talaga, tumagal na sa private ka, talagang malaki po yung bayarin. Kasi hindi rin naman po sanay sila sa sa ganun na sitwasyon, kasi kadalasan din dala nila sa private kasi po talaga nakakaluwag-luwag kami dati. Hindi naman po sa pagmayabang, ay ang pinakang dalahan ng pinakang pinagdadalhan ng kadalasan sina ate ay sa private, ganyan. So naranasan ko lang po na kadalasan dalhin yung mga yung sa pamilya ko sa public, kasi nga po naranasan ko sa Pilipinas na mga anak yung asawa ko dinala sa private noong una sa mga check-up. Malaki talaga, malaki ang billing. Tapos yun, naranasan ko na 1 month sila sayon sa ospital na semi-private, pero may malalapitan talaga. Talagang nag-search ako na nag-search. Talagang kahit gusto nung iba na dalhin sa private para daw maasikaso. Pero sabi naman sa akin ng pinakang doktor doon nag-check sa asawa ko nung buntis pa. Sabi niya, parehas lang ang doktor sa sa Korea Friendship Hospital. So yung nag-check sa yung doktor sa private sa public, iisa lang yan, kumbaga palit-palitan lang sila. Yung kasing Korean Friendship Hospital, isa po siyang compound ng hospital at dalawang siya, yung isa public, yung isa semi-private. Nagkaiba lang talaga, iisang doktor na umiikot doon, yung mga doktor doon, isang iniikutan nila. Nagkaiba lang sila sa room. Yan, saka sa room kasi asikaso sa private, pero yung mga kagalingan, mga gamot, iisa po umiikot. Kaya sabi ng doktor, iisa naman yung ang gamot, saka yung mga nanggagamot. Mga galing din naman. Kaya inilagay po namin sa sa semi-private yung asawa ko. Public kung tawagin din siya, pero yung gamot saka doktor, magagaling din. Kaya yun, kahit nakakulang-kulang 1 buwan kami ron, 1 buwan, doon kami nagpasko sa bagong taon kulang-kulang 1 buwan. Pero ang pinagbayaran lang namin doon, kunti lang.
Pero yung gastos talaga sa pang-araw-araw, yun ang napakamalaki, saka yung gamot. So kung wala si Lord, yun, talagang hirap. I-share ko lang po sa inyo kasi yung pag-handle po sa ganyan sitwasyon, so kinakailangan po talagang yung malawak yung pang-unawa. Bakit po malawak pang-unawa? Kasi po involved dyan po yung pera. Kasi po yung pera, pag involved ang pera, gagamitin po yung kalaban. At yun po yung advice sa mga nanonood, lahat po ng tao ay magkakasakit. So kahit mag-ingat tayo na mag-ingat sa ating kalusugan, pero less, kumbaga sa 10%, kumbaga sa 100 na tao na nag-iingat sa kalusugan, ay ang magkakasakit ay kukunti lang, mga 3, 4 ganyan. Pero yung sa mga hindi nag-iingat, mas malaki yung magkakasakit. Pero lahat ay nagkakasakit, yun ang pinakang reality. Kasi yung mga hindi nag-iingat, naninigarilyo, nagpapagutom, so mas malaki ang chance sa 10, siguro 6 yung magkakasakit dyan ng maaga. Sa nag-iingat, siguro 3, ganyan, 2. Kahit healthy ka pa. Yan. So yun po yung pagkakaiba. At ang payo ko po sa ganyan, lalo pag dumating po yung ganyan sitwasyon, so ano lang po tayo, kumbaga kapit kay Lord. At siyempre, yung realidad ng buhay, kasi tayo nasa sitwasyon, paano kung bayaran na? Paano magkakagulo-gulo? Sa amin po magkakapatid, ang nangyari pong ganyan, pinag-usapan po namin yung pagbabayad. Ang pinag-usapan namin about kay mama, na yun, hindi na nga nalipat sa public, sabi namin lalaki at lalaki. So, siyempre, nandyan din yung sisihan, siyempre, kasi ang gusto namin mga lalaki, ang gusto namin talaga ay malipat sa public, kasi nga lulubo. Pero, yun nga, nag-usap-usap na rin yung ibang pangalan ng kapatid na sa private na lang ituloy, tiyagain na lang. So, ang sabi ko naman, kung may parating na pera, okay din naman private. Kung may parating, paano kung wala? So, on the end, tapos na yun. Kumbaga, natuloy na rin sa private. At ito na ngayon, yung billing, kasi lalabas na si mama eh. Ang problema, hindi siya makalabas. Kasi nga, yan. So, bali malaki po yun na, salamat sa ate ko na naglakad po ng mga papilis. At salamat sa lahat-lahat kay Papa Ryan sa pag-aalaga kay mama. At sa iba pa nag-alaga. At hindi naman po ibig sabihin na wala po yung iba. Kasi may kapatid pa rin po ako sa ibang bansa. Hindi ibig sabihin na hindi nyo nakikita sa video kasi hindi po ako nagbablog nun. So ngayon lang po ako nagblog ng about kay mama, about sa ganyan, gasusin. Prayer lang talaga dati yung vlog ko. So hindi ibig sabihin na nakita nyo dun ay si yung anak ko o yung kapatid ko ay wala na kami. So part pa rin po kami, so hindi lang po nakikita. So ang nangyari po sa akin, so bali pinag-usapan namin, lagi nakausap yung kapatid ko, ate ko, na sabi ko paano ngayon gastusin ng billing yan kasi lalabas yan. So yung asawa ng ate ko po doon, nag-ano po siya, nagdi-diskarte kung saan makakahiram. Kasi nga po yan, sa 6 kami magkakapatid, 3 po ako sa panganay, 2 babae. Yung ate kong nasa Japan, yung ate kong nasa Bicol na may hotel siya doon, maganda din po yung buhay niya dati. Pero ngayon matumal po yung napasok sa hotel. Tapos sunod po yung ate ko nasa Quezon. Ang trabaho niya ay coconut farmer, yung asawa niya. So ang kita lang ay konti. Tapos ako, tapos si Ryan. Tapos yung kapatid kong nanganak, si Walter. Yung bunso namin kapatid nasa ibang bansa rin. Sa Makatuwid, yung billing, napag-usapan namin hati-hati kami. Pero ito yung pinakang dapat lawakan ng pangunawa. Lahat ay gusto mag-part ng ng paghahati-hati. Pero bigla na itong pagkakasakit eh. So yan? Gusto mag-share pero walang madukot. So yan yung reality. So kahit pigain mo ng pigain ng isang tao, kung wala talaga, kahit gustong tumulong, wala talagang mapipiga. Parang po yan eh. Parang isang timba na 6 na timba, magkakapatid kayo. Tapos ito yung problema. Tapos sa timba, so kinakailangan yung bayaran yung bill. Ang pinakang simbolo ng tubig, yun yung pera. So sa isang timba, kung wala talagang malaman ngayon, o may laman, panggastos lang ng pamilya niya. So kahit basagin mo yan, kahit taob mo, kahit hindi mo talaga maano yung tubig yan. Wala talaga mapipiga dyan kahit gusto. So parang ganito po, nagkuha po ako rito ng sample. Yan. Para may idea po kayo para sa mga grade 1 o grade 1, grade 2, lahat. Yung sa mga pang po ito, para kasi hindi po kadalasan po ay mataas po yung pangunawa o mahina po sa anong tawag doon? Yung bagang uunawaan yung bawat isa para maiwasan yung gulo. So, kung itong isa lang po ang magbabayad, so, yung 4, magkakaroon po talaga ng gulo dyan. Diba? 6 kami. Kung isa lang po ang magbabayad,
magkakaroon po talaga ng gulo diyan. At kung itong isa naman po na ito ay nagmamatigas na pigain yung isa na yan, nasaan yung pambayad nyo, bayaran natin yan. Paano kung po yung halimbawa ito yung kapatid ko, halimbawa 6 yan, ito yung bayarin. Yan, itong bayarin. Palagay natin. Ito yung kinakailangang bayaran. So kinakailagay dito pambayad, ito yung magkakapatid. So ito halimbawa ito, ang sitwasyon ko, kabibili ko ng bahay, tapos nagpapagamot si Sayon, tapos ibayad ko yung sahod ko ngayon sa kapatid ko kasi nga nanganak. So kahit anong pigaan mo dyan, kahit basagin mo yan, so magkikiskisan. So walang mapipiga dyan. Pero gusto kong tumulong. Yan, may source of income ako, nasa abroad. Yung isa kong kapatid naman, meron ding pinagdadaanan din yan. So kahit pigain yan, so may bigay lang yung konti, may laman lang konti. May laman siyang konti. Yan. May pera siyang konti. Yan. Ito yung pinakang source ni Lord ng blessings. Ito yung pera. So yan lang mabibigay niya. Pero kailangan puno para makalabas si mama. At itong isa naman na nasa Quezon, ang source of income lang niya, konti. Yan po yung reality ng buhay. Ang bagay yan, konti lang. So laging naghihirap yan kasi laging sa probinsya laging mahirap. Yan. So kung dumas man lang kaya sa kasaganaan, so depende na lang yun sa business, yung ganyan lang. Yan. At itong isa naman, na kapatid namin, so ayan, mapira. Yan, mapira yan. Pero ngayon, nagkaroon din ng problema. So, yan. Kahit anong pilit mo dyan, kupiin mo yan, sirain mo yan, so walang tatak-tak dyan. May tumaktak man, kunti. Sira. So, ang ibig sabihin yan, masisira lahat yan, pati samahan ng magkakapatid. Pigain. Yan. Pero kung yung isa naman, ito yung isa, punong-puno siya. Yan, ang dami siyang pera. Illustrate tayo sa mga para maiwasan din po yung daranas talaga ng sakit sa bawat pamilya. Para maiwasan din po nyo yung magkaroon kayo idea kung anong gagawin para masolusyonan yung inyong problema. Yan, halimbawa na itong isa, nakakaluwag at pinagpala ni Lord na nakaipon, ganyan. So ngayon, anong gagawin ito? May pera siya. So lahat ay walang pera. So itong mga to, siyempre nakatingin sa kanya na umaasa na magbabayad to. Pero wala na rin tiwala to dito sa kasi nga pero nahihirapan din kasi may pamilya din siya, may ipon din siya. So anong gagawin? Anong gagawin diyan? Siya ba magbabayad ng lahat ng 'yan? Pag lahat niya binayad 'yan, mauubusan siya, mauubusan. Yan, mauubos lahat, mauubos. So kung ang pira niyang naipugan niya lang, mauubusan yung pamilya niya. Yan. Pero kung marami na siyang ipon, so kasi na maglagay diyan ng kung marami na siyang yung mga anak-anak ng drum na ang kanyang naipon na ganyan. So kulang pa rin yung pambayad. At kung siya ang magbabayad, habang buhay ang dadalhin ng mga kumbaga pwedeng maliitin, pwedeng pwedeng laging banggitin yan kung nagkakaroon ng problema. Reality po yan, yung sinasabi ko sa inyo. Yan, ganyan po yung sitwasyon. So, ngayon, ang may pera po sa amin, talaga sa amin lang, ngayon na nakikita yung kapatid ko na isa sa abroad, nagpadala na rin siya, si Papa Ryan, rin siya sa gamot ni Mama, saka nagpa-partial din siya. Yan po yung reality ha. At sa akin naman, salamat sa team, nagbigay din po sila ng pinadala din natin kay Mama yan, panggamot din. At sabi ko nga, ang sahod ko ay 22, yun po sa YouTube. At yun pong ating video, nang hiya ko sa inyo ng prayer sa isang video, nasa 13,000 views. Kumita po siya nasa 3,500, isang video lang po yun, 3,500, kaya salamat po sa inyo. Yan, ganyan po. At yun po, yung sitwasyon pong yun, na isang video ni Mama, na nanghiya ko prayer sa iyo, kumita siya ng 3,500, nakakatulong po yun sa isang video. Yan po yung reality. At yan, so paano nga po ito? Balik natin ito. Balik natin, pinalik ko na po yung tubig. At ito, kumbaga, ang naisipan ko po namin magkapatid, kasi total pare-parehas po kami, may pinagdadaanan, may mga anak, kasi may mga pamilya na po lahat. So, napag-usapan po namin, kinausap ko po yung kapatid kong panganay, yung mga panganay na sabi namin, kung isa lang po ang hindi naman sa tingnan namin si Papa Ryan lang ang magbibigay ng pera. Kung iniisip po nyo na, hindi po namin talaga
gusto magbigay po si Papa Ryan. Nagkataon lang po talaga na ano, siya po yung naandun at siya may kaunting pera o marami man, di natin alam kung siya may pera, kaya po siya nakapagparasyal. Pero lahat po dumaan po ng ano ngayon, lahat po ay dumaan ngayon ng ano, pagsubok kalaban. Kasi yung kapatid kong isa, kapapanganak, ako kayo bili kong bahay, tapos yun, naibayad ko nga sa ano, sa kulang sa bahay doon sa kapatid kong mga anak. At yung kapatid ko isa may problema. Sa makatuwid, ano talaga, kulang yung pera. Kung may pera man lang, si Papa Ryan ang nag-ano yan. At hindi namin tinignan si Papa Ryan dito, yung po ang pinakang correction po kasi vlog po ito, vlog. Kasi sa vlog, kung sino yung nakikita nyo, yun yung papaniwalaan nyo na sa vlog kasi kung sino nakikita nyo, iniisip ng iba na siya lang ang nagbabayad. Hindi po, mali po. Nakita ng iba, siya lang nauubusan. Hindi po, mali po. Ang tingin po namin, lahat-lahat ay tulong-tulong kami. Pinag-usapan po namin yan. At ang mangyayari po, total wala rin ako, wala ako kasi ang sahod ko pa sa 22 kasi ngayon, ano po ngayon, Martes, lalabas si Mama, pira na lang kulang. At yung isang kapatid, 25 pa ang sahod. Ay ano po, si Mama pwede nang lumabas, pwede nang pagaling. At yung ate ko naman, na pinakang-panganay, yun po yung pinag-usapan namin. Lagi kami nag-uusap kung anong gagawin. Hindi lang talaga nakikita sa camera. At yung kapatid ko naman, kalawa sa panganay, pinaghahanap niya si Kuya Unto na may makukunan. Pinaghahanap niya si Kuya Unto na makapag-provide ng pera. So, hindi lang po na pinapakita sa video pero kumikilos po kami. Kilos namin po ay talaga, yung parang hindi lang isa yung madihado. Iisipin ng isa, inaasa sa kanya, porque ganon, galing lang siya sa porque kadadating niya. So, hindi po ganon. Hindi po ganon ang isipan namin kasi magkakapatid yan. Hindi namin hayaan na yung common denominator namin na isang dugo, mag-aaway-away lang yan dahil sa bills ni Mama, sa ganyan. Kung may pera lang talaga ako, sabi ng kapatid ko, kung may pera din lang ako, yun yung pinakasabi ko, katulad ng mga nakaraan na nasugod si Mama. So kasi emergency yan saka siya nagpalaki sa atin. At yan, ang napagkasunduan namin ni ate, humanap kami ng solusyon kung anong gagawin para hindi madihado itong isa na naandun. At kinausap ko na rin si Wate. Kinausap ko na rin yun po ang magagawa ko. Sabi ko sana pakinggan ako sa advice ko na ito ngayon. Total, sa amin po sa Quezon Province, may mga lupa po kami ron. So, meron po kaming mga niyugan. Yan. At meron din po kami bahay na wala nakatira doon. Tapos meron sa likod ng mga bahay. Meron sa likod ng bahay, meron lote din po doon. At meron pang lote din po doon sa may isang sa dulo, malapit po sa may tulay. At meron kami mga niyugan. Sabi ko kay ate, paglalapitan mo yung mga namimili ng kopra. Kasi ang balak po nila ibibenta yung ari-arian doon na kahit isa man lang doon. Sabi ko wag ibenta kasi ngayon lang naman tayo nakakaranas ng ganyan, ng pagsubok ng kalaban. Sabi ko, sanla na lang kasi total, dire-diretso naman yung sahod ng bawat isa. May trabaho na rin yung kapatid kong bunso. Ako may trabaho na rin kasi sila, madiskarte rin sila, lumalaki ang pera, tapos minsan, siyempre, sinusubok ng panahon, nanganganak, ganyan, nagkakaroon ng sakit, kasi nasa mundo tayo. Sabi ko, isanla na lang. At yun nga po, at hanap simula po nung na-combine si Mama. At nakahanap na po ng yung ate ko. Nakahanap na po ng source of income na ibabaya dito sa private hospital na medyo, para sa, malaki na rin po yan para sa amin. Kasi po, hindi man nakalakihan po yung sahod ng isang OFW, saka yung mga kinikita sa kupra. At yun po, sabi ko sa kanila, yung pera na makukuha po sa pinagsanlaan, hati-hati na lang po kami na magtutubos. Pero ngayon, yung lahat ng nagastos para walang gulo, malaki man, maliit yan, so ipunin sa gitna, kwentahin, at i-divide sa kung magkano nagastos at pag-share-sharean para walang talo po. Hindi po maiwasan yan. Reality po yan, pera. Sa pera po, the love of money is the root of evil. Isa po yan sa number 1 ginagamit po ng kalaban ni Satanas, yung pera. Para, lagi ko sinasabi po, kinukontent ko lagi, yung John 10:10. Yung John 10:10, sabi, pumarito ang magnanakaw si Satanas para manira, mangwasak at pumatay. Yan ang trabaho ni Satanas. At yung pera po ang ginagamit niya para magkawatak-watak, masira yung mga relasyon ng bawat isa. Pero pumunta dito si Jesus Christ para magbigay ng buhay na ganap at kasiyasaya. Yun po yung dapat nating tingnan sa may mga mangyayaring ganito. At napagkasunduan nga namin na yung magsanla
ng kahit isang ari-arian. Kasi lahat naman kami nasa ano na wala na sa Quezon, isa na lang yung kapatid ko doon. At nakatiwangwang lang doon yung aming mga lote, lupa. Yan, kung bahay man yung masanla. Pero mas mabilis yung niyog niyog o kaya lupa. Sabi ko tubuan na lang kahit 1 year, 10,000 yan, o higit pa para lang emergency. Kasi matutubos naman yan At yun nga, total bill, wag po niyong isipin na isa lang po yung aming inaano rito, inaasahan. Kung nakita niyo sa vlog, si Papa Ryan, so hindi po gano'n yung tingin ng magkakapatid sa amin. So maluluwag din po yan, ngayon lang talaga dumanas po ng ngayon lang talaga dumanas na sunod-sunod na pagsubok. So sinasabi ko po sa inyo, ate ko mayroon siyang hotel, tapos yung kapatid ko, tapos ako. So hindi po kami kumbaga hindi po kami ganyan yung puso namin. Kung talagang meron, talagang tulong-tulong yan. Kasi ganyan po yung pagpapalaki sa amin. So, yun po, may pera na po na sabi sa akin ng ate ko. Baka po bukas makakalabas si mama. Kasi nga po yung pera na pambiling. Sabi ko, may pera man si Ryan o wala. So tuloy niyo yung diskarte. Kasi mahirap pag isang tao ang nag-shoulder. May pamilya rin yan, tapos siyempre pera yan, ayaw ko ng kiskisan, magbabasagan, pipigain itong isang ganito hanggang magbasag-basag ng ganyan, magkapigaan. So masisira lang yung yung magandang samahan dahil lang sa sitwasyon na ganyan. At kung malalaman yan ni mama, rin yan, may stress. Kaya mga matured na, at yung isip kinakailangan sa ganyang sitwasyon lawakan. So hindi tayo nakaganyan lang, ganyan na kiskisan sa mga daranas ng ganyan. So ako, nagsasalita ako, hindi ako magaling na sa salita. By action din po yun sa akin. Baka sasabihin ng iba, wala ka ron, puro ka lang salita. So yan po yung sinikap kong gawin sa aking kapatid na na tawagan lagi. Meron akong kaalaman na may dadagdag sa kanila na hindi nila alam na meron din sila. So sharing kahit sa kapatid ko rin na sa ibang bansa. So ganun po yung nangyari. At pagsubok lang ito, alam ko, sinusubok lang lahat. Nagagalit ako. Yan. Nagagalit talaga ako sa kalaban. Yan. Kay Satanas kasi sinisira niya. Pero yung pagkagalit ko ay ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang sandata. Sabi ko nga kay mama, kunting tiis lang kasi ginagawa na ng paraan. Yan. Hindi pwedeng kiskisan. Kasi yung ganyan, halimbawa, ang kita nung isa, yun niya po. Ko po sa inyo, illustrate. Halimbawa, ito yung kita ko. Nasa Taiwan ako, medyo marami-rami. Kasi po, depende po yan sa depende po yan sa antas ng buhay. Ang magkakapatid po, po yan, sa binigay ni Lord na pagpapala, magkakaiba po yan ng blessings na natatanggap. At magkakaiba rin po yan ng problema ang pinagdaraanan. Pero lahat may problema. Pero may malaki, may maliit. Halimbawa ako, ang source of income mo dito sa Taiwan, may trabaho ako. Yan, trabaho, kalahati na agad. May YouTube ako. Yan. So, mayroon ng ganyan. Yan. Marami-rami. At yung kapatid ko isa sa at yung kapatid ko sa Polilio, nagkukopra. Yan. Ang kita sa kopra konti lang, pero yung iba dumarami pag mayroong biyaya na hindi natin alam kung anong blessings. Ayan. Pero nauubusan din yan. Pinakang nito, yung kabuuan, so lahat tayo ay kumikita. Pero hindi pantay-pantay yung kita. At hindi pantay-pantay yung pinagdaraanan. May dumaranas na malaki. Sabi po, sanay na ako. Hindi ko pwedeng kumpara yung pinagdaraanan ko na, may anak ko. Sila may pinagdaraanan din na ganyan, may sakit. So kaya kinakailangan po talaga maging malawak yung pang-unawa sa ganyan na hindi dumarating yung sitwasyon. Kinakailangan pa paano natin harapin yung sitwasyon na hindi nagkakagulo. Ganyan po. Lahat po yan may puso at lahat po ng kapatid natin may puso at lahat po ay handang tumulong, pero paano pag wala. So kinakailangan po ng solusyon, pag-uusap. At yun nga po, isakripisyo yung lupain, ganyan. Na matutubos din naman kasi andyan naman si Lord habang buhay may pag-asa. Kasi nga dahil magkakapatid, nahuli nga lang yung mga sahod-sahod, ganyan. At yun nga po ang pinaka-total nito. So lahat po kayo mag-share dito. Hindi po sa ibig sabihin na si Papa Ryan sa kanya lang iasa lahat. Yan po malinaw. Po ako talaga, hindi ako bias. May GC kami, lahat ay nandiyan ang usapan. So lahat na sinabi ko, may chat. Lahat na sinabi ko, balikan nyo yung mga kapatid ko, magulang ko, yan. Alam po nila yan.
At sa una, kung sino may pera ngayon, alam ko, nakagastos si Papa Ryan yan. Maraming salamat kay Papa Ryan, may pera siyang una. Pero may babalik po yan. Kasi nga po, yun yung, hindi pa man nadating yung bill, nag-uusap-usap na po kami, ayaw namin mangyari na si Papa Ryan lang ang gumastos dun. Kasi po, malaking issue po yan. At ayaw namin na laging issue po ang topic. Kasi sawa na kami sa Team Tanim na laging issue. Pati ba naman sa pamilya namin, magkakaroon ng content na issue. So, mali po yan. So, practical lang po at reality sa vlog. So, magmamahal ang ating viewers. May mawala man, may ano. So, wala na pong pagbagsak yun yung vlog ng isang tao. Lalo palaki ng palaki, dire-diretso. Ang pagbagsak yung ikaw mismo ang titigil. Yan po, yung pong aming yung aming pambayad, yan, nahiram po ito sa sa isang tao na hindi ko papangalanan. So, ayan po, nakabayad. Maraming salamat po sa inyo. At magtutulong-tulong kami para matubos yung aming naisanla sa inyo. Dumanas lang kami dito ng ng sabay-sabay na ganyan. Pero ngayon lang to. At kami magkakapatid, hindi namin hahayaan na masira yung aming relasyon. So may mga puso naman kami, handang tumulong. Ganyan, kaso nga lang dadala ng emosyon sigurado ang bawat isa. Sa mga may mga problema po sa ganyan, sa mga nakaranas po na ganitong problema, comment down below. Share your testimony po. Pero sa akin po, grabe po yung pinagdaanan ko. Siyempre vlog ko to, kailangan share ko yung aking sa pamilya. Si Sayon, yan ang pinakamalaki kong challenge na naranasan, pero pinaka-blessings na aking tagumpay. Simula pagbubuntis, so kung ako lang talaga noon. Hindi ako nag-iingay, hindi ako ang isang ko lang talaga nung Pasko. Nung nasa nasa ospital ang aking asawa sa si Sayon. Bali yung pera ko ay kulang. Ipinost ko dun sa Facebook ng asawa ko. Sabi ko, namamas ko po si Sayon. Nandito kami sa ospital. Yun, may nagpadala. Mga taga-simbahan po yung nagpadala. Mga taga-simbahan. At si Tiabi. Yan, shout out kay Tiabi. Kasi po, 100 din ang nadadali dun. Sa mga gamot. Sa paglakad, pag-stay ko dun. Pag-stay lang. Pero yung total bill na naubos po sa yan. Lahat nilapitan ko. At yung si Sayon, ilang taon na, 2 taon na mahigit na sa PCMC. At natuto yung asawa ko, nalapitan lahat ng social worker doon. Alam niya, kaya sa gamot ni Sayon, saka sa niya, kunti na lang po yung nababayaran. At nakakatulong po yung yung mga social worker, yung government natin, agency. At yun po, at pasensya na po kayo sa ngayon, sa vlog ngayon. Pero reality po yan ang buhay ko ngayon. At ngayon lang po ako nagsalita about po sa ganyan para alam din po nyo yung reality ng buhay ko rito. At ito pong kwartong ito, patuloy po ako rito. At si Papa Ryan babalik din yan dito. Kasi lapit lang po ng Pinas. At yun po, kakain na po ako kasi gutom na. Anong oras na po? Hindi pa ako nakakain. Ayan po, alas 10 na. Alas 10 na po. Ayan, dahil po sa pag-usap ko po sa sa ate ko. Kasi nga ganyan na gusto na ni Papa Ryan na palabasin si mama, pero ang problema kulang yung pera niya at yung mga kapatid ko saka ako yung sahod ay delay, kaya ang ginawa namin ay pinurse namin talaga na makalapit kung pwedeng makiusap na sobrang makiusap dun sa sa taong may pera sa Quezon Province na igagarantor namin yung aming lupa. Yan. At pagdating po ng perang yon, so, i-divide po namin yan. Lahat nagastos ni Papa Ryan, lahat ng nagastos ng kapatid ko. Na ganyan. Divide natin yan para walang kasi mahirap yung dala-dala sa sa paglaki. Pagtagal na hindi makumove on. So, i-divide natin yan para walang talo-talo, para wala tayong binabalikan. Kasi iba po yung utang na loob sa bigay. Diyan po marami nalilito. Kapag bigay po, hindi po siya utang na loob. So, pwede ka bigay, kusang loob po yan. Kusang loob. Pag utang na loob, bayaran mo yan talaga, babayaran mo yan. Utang nga ay loob. Hindi ka makakabayad yan hanggat di ka parang robot yan. At yun, sa akin po magkapatid, nagpapasalamat ako sa Diyos pagkat mabait po sila at laging andyan. Kahit may mga problema man, pero malalaki na kami, may mga anak na. So may puso pa rin na nakikita na isang common din namin dito, isang dugo na daloy sa amin, balik-balik na rin man ang sitwasyon.
balik-balik na rin man ang kalaban. So, kakain na po muna ako. At pasensya na po. At ngayon medyo madrama si Bro Alvin, pero hindi po yan drama. Legit po yan. Pakatotoo lang po tayo. So, kain po ako. Yan, bagong gupit tayo ngayon. Para daw akong basang sisiw, sabi ni Sayon. Ayan si Sayon, kausap natin. Sayon! Ito na po yung ulam ko. Yan. Manok. Ginabi na po ako kumain kasi nakausap ko yung mga panganay naming kapatid. Mga kapatid namin. Pray muna ako bago kumain. Para ganun heaven. Salamat Panginoon sa lahat-lahat ng blessings mo sa maghapon, sa pag-iingat, sa buhay, sa lahat-lahat. At salamat din Lord, inyong ginawa Lord sa araw na ito na malakas na si Mama at magaling na. Salamat sa lahat-lahat ng inyong kabutihan at inyong healing at sa lahat-lahat po ng inyong ginagawa Lord sa aming pamilya. Lord, sa oras na ito, pagkapasabay kong pagkain ito, maging kalakasan ko. Pagpalain mo Lord ang mga nanonood ngayon at ang lahat-lahat ng aking pamilya. Ay ingatan mo at patuloy pagpalain. At ano Lord na mga nangyayari, ikaw ay Lord ang mamagitan sa lahat. At ang kapayapaan mo Lord ang aming matamasa sa bawat oras, sa bawat araw. Lord, this is my prayer in Jesus' name. Amen. Tit. Kain si Papa. Pap. Nagkain na po sila Sayon. Bumila lang po ako nito 40. 40 ano. Wala pa kasing oras magluto. Kasi pag ganyan may ano po, emergency na nakausap natin yung aking kapatid sa desisyon kasi mahirap kung ano lang, kung walang pinag-uusapan talaga, natatayuan kasi balang araw dala-dala po yan na yung mga nangyayari kung kung hindi na papagkausapan maayos, ano po yan, dala-dala hanggang pagtagal na mag-umpisa yung watak-watak. Kailangan talaga pagkasundoan. Kain po tayo. Pag nakain po, yung kabilang-bila ng tatay namin, kailangan masaya pag nakain kasi blessings, yung mga problema huwag isasama sa pagkain. Kaya kain tayo. Ano yun? Dalalan Sayon. Wire. Matilos to yung dulo niyan. Dulo ng charger. Nagbabasa sa Sayon. At bukas, hindi ko po alam kung saan uli ako i-assign. Kasi kanina napagod ako. Grabe kung saan ako, para matapos lang 8 hours, kung saan po ako pumunta, pumisto. Pagmamap, paglilinis ng mga karton, yung mga product. Kasi wala nag-aayos po nun eh. Si Yone yung nag-aayos nun ng karton kasi si Yone. Si Yone busy siya sa sa mga gawa sa loob ng bahay ng amo namin. Kaya ako nag-ayos ng mga gamit-gamit. Nakain lang po ako. Mabihira lang po itong mga ganto-ganto, mamantika kasi ito eh. Kahit sabi nila ang nila, oil, yung kanula.